revolusyong komersyal. So, dito na pumapasok ang usaping pera at taglay na kayamanan ng isang bansa na ikinaunlad ng kalakalan at pagyaman na rin ng Europe na nagdala ng pagbabago sa pangkabuhayan nito. Dati, noong panahon ng paglalayag, merkantilismo ang pangunahing pangkabuhayan sa Europe. Ito ay ang paghusga ng kapangyarihan at kakayahan ng isang bansa sa taglay nitong yaman tulad ng ginto at pilak. Mayroon ding mga merkantilista na naniniwala na ang pagbili ng mga produkto ay nagpapalakas ng hukbong sandatahan sa pamamagitan ng yamang taglay nito. Nariyan ang mga bansa sa Europeo gaya ng Spain, Portugal, Netherlands, France at England na tumatangkilik sa sinasabing merkantilismo. Pagkuha ng maraming ginto at pilak, pagsasagawa ng balance of trade, na kung saan ay dapat mas malaki ang halaga ng mga produktong iniluluwas kaysa sa inaangkat upang kaunting yaman lamang ang inilalabas ngunit nadaragdagan ito mula sa kalakal ng ibang bansa. Ilan lamang ito sa mga paraan upang mapalago ang yaman at kapangyarihan ng isang bansa. Ano-ano nga ba ang epekto ng merkantilismo? Sa larangan ng kabuhayan, nagkaroon ng labis na bilang ng salapi ang mga tao. Dahil dito, tumaas ang halaga ng bilihin na nagresulta sa inflasyon. Maraming Europeyong nangangasa pag-imperata upang nakakuha ng barko, naggalaman ng ginto at iba pang produkto upang maibenta. Sa ating pangpolitika, ginamit ng mga bansang Europeo ang kayaman ng kolonya. Ang pagbuo ng isang ekonomiyang nakasalalay sa pangangailangan at kagustuhan ng mga tao ang pinakamalaking epekto ng merkantilismo. Sa pagtugon sa pangangailangang ito, ang tumulong sa patuloy na paglago ng sistemang pangkabuhayan na tinatawag na kapitalismo. Ang kapitalismo ay isang sistemang pangkabuhayan na nasa pamamahala ng isang pribadong tao o kumpanya ang proseso ng produksyon. Mayroong tatlong pangunahing katangian ang kapitalismo. Maaari ring maging kasama ay ang pribadong pagmamay-ari. Ang isang negosyante o kumpanya ang may tanging karapatan na gamitin ang puhunan sa anumang negosyo na nais pasukin. Ang paghahangad na kumita. Layunin ng isang negosyante na kumita at makakamit niya ito sa paglikha at pagbenta ng mga kalakal na kailangan ng mga mamimili. Ang huli ay ang malayang pamilihan. Maaaring pagkakitaan ang anumang produkto o serbisyo na kailangan ng ibang tao tulad ng lupa, hilaw na materyales o paggawa. Marami sa kanila ang naging mga artisano at mga ngalakal na nakinabang sa lumagong kalakalang pandaigdig. Ilan sa mga ngalakal ay pumasok sa negosyo ng paghahanap ng bagong lupain at pagtatayo ng mga kolonya. Kinailangan nila ng malaking puhunan kaya umusbong ang sistema ng pagbabangko at ng joint stock companies. Sa paglaki ng komersyo, ninais ng mga pamahalaan na manatili ang yaman sa kanilang bansa kaya ipinatupad ang merkantilismo. Ngunit hindi naging epektibo ang merkantilismo upang mapaunlad ang ekonomiya ng bansa. Sa pananaw ng pilosopo na si Adam Smith, kailangang tanggalin ang kontrol ng pamahalaan sa kalakalan at bigyang kalayaan ang sektor ng komersyo. Mula sa isinulat na aklat ni Smith na Wealth of Nations, ipinayo niyang hindi dapat makialam ang pamahalaan sa mga kaganapang pangkomersyo at bigyang kalayaan ang mga negosyante na kumilos sa paraang nais nila. Dagdag pa ni Smith, dapat ding malaya ang mga mangangalakal na piliin ang kanilang negosyo, bumuo ng sariling pagawaan at kumuha ng mga manggagawa. Hindi nagtagal, humantong ito sa pagpapatupad ng patakaran na laissez-faire. Ang mga artisano at mga
ngalakal na yumaman na tinawag na burges. Pinangkat sila ng isang panibagong antas na lipunan. Ang antas ng burges ay nangangahulugang gitnang uri.